Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balita nga atong tutukan subong nga Miyerkules, pila ka lugar sa Iloilo City, 3 na kaadlaw nga wala sang tubig. Rasyon sang tubig wala makalabot sa madamo nga konsumidor. Metro Pacific Iloilo Water ginsapol sang Iloilo City LGU sa natabo nga pagkadulas ng supply sang tubig sa pila ka lugar sa syudad. Acting Mayor Jeffrey Ganzon ginakabig nga may water crisis na sa syudad. Pila ka taxi drivers nagareklamo nga nagnubo ang ila kita bangod sa pagsulod sa Transportation Network Vehicle Service sa Iloilo City. Pagbaligya sa makahulubog nga ilimnon sa festival site sa Mascara Festival 2024, tubtob lang alas 3 sa kaagahon. Duha ka lalaki nga nakaagi na preso, liwat nga nadakpan sa drug buy-bust operation sa Molo. Duha nila ka upod, dakop man. Kag mga mahilig sa pandesal, ginapakigbahin ang rason kung nga paborito nila ang tinapay. World Pandesal Day 2024 ginasaulog subong nga adlaw. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon, ako si Gertrude Charlotan. Pila ka mga konsumidor wala sa gihapon nakabaton sang tubig sa tunga sang adjustments nga ginahimo sang Metro Pacific Iloilo Water sa ila water schedule. Iloilo City Acting Mayor Jeffrey Ganzon ginakabing nga may water crisis ang syudad. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Bangod sa nasumala nga mareklamo sa mga konsumidor nga nawad-an sang supply sang tubig halin sang Lunes, nagpatuman sang adjustment ang Metro Pacific Iloilo Water sa ila water supply schedule. Sa bagong nga schedule, makabaton sang tubig ang Haro South halin alas 2 sang hapon, tubtob alas 11 sang gabi. Subong adlaw kag sa Biyernes, may tubig naman sa distrito sang La Paz kag Lapus, alas 5 sang hapon, tubtob alas 11 sang gabi sa amuman nga adlaw. Maga-supply man sang tubig sa Mandurriao, Molo, City Proper kag Arevalo sa Huwebes kag Sabado sa amuman nga oras. Nagapabilin ang 5 to 10 a.m. nga daily schedule sang tubig sa iban pa nga service areas. May pila ka service areas nga nagtubod na subong adlaw ang tubig, apang mahina ang pressure. May pila naman nga tubtob subong, wala gid sa gihapon nagtubod. Kaangay na lang sa Barangay Aguinaldo, La Paz. Malakat way nakalakat amon nga mga estudyante sa eskwelahan way kapaligo. Biskan ninuguga sa pinggan wala. Nagsirado na lang man ang ining water refilling station humalin sang Lunes bangod wala sang tubig nga magamit. Dako gid sir kay ang amo ginamon nga main nga income abi mo kung wala tubig ti pati sa pangalaw-adlaw namon perwisyo man. Suno sa MPIW, ilan na naekspektar ang epekto sang pagbuhin sang 40% sang kabugusan nila nga water supply kadungan sang maintenance activities sang isa sa mga bulk water supplier. Apang hindi malikawan ang problema, bangod sang daan nga malinya kag mahina nga water supply build-up. Pag may crisis, expect natin na sometimes merong hoarding mentality, no? Bago pa dumating yan dun sa kaduluduluan, ubos na sa entrada pa lang. May na-deploy na nga 180 ka stationary tanks sa natumod nga critical areas nga ginadulungan sang tubig sang 28 ka water tankers. Apang madamo pa nga konsumidor ang wala makabaton sang rason nga tubig. Ginakabig naman sang Iloilo City LGU nga krisis sa tubig ang naeksperyensyahan sang pila ka konsumidor. Gani ginsapol sang LGU ang MPIW para tutukan ang problema. Nagasugilan na naman sila sa national agencies kag private partners sa pagpangita sang dugang nga water sources. Ang MPIW aminado nga wala sang alternatibo nga source ang tubig, apang may ginaproponer ni nga water desalination plant sa La Paz nga ginalauman nga makadugang sa ila supply sa palabuton. Nagapakigangot ang LGU sa mga barangay official agud madeliveran sang dugang nga rason sang tubig. Tub-tub subong, parayon pa ang water delivery sang LGU bangod wala pa malift ang state of calamity tungod sa water shortage nga na-eksperyensyahan sang nagligad nga El Nino. Ang delivery na sa tubig, ang potable kag hindi, kung oras sa kada barangay o kung district nga naapektan. Suno sa MPIW, ginalauman nga mag-normalize ang supply sang tubig sa Sabado, Oktubre 19, sa baylong nga Oktubre 21. Panayon ang ila koordinasyon sa bulk water supplier. Upod kay Romel Porquia,
Kim Salinas. 1 Western Visayas. Pila ka mga taxi driver sa Iloilo City nagareklamo nga nagnubo ang ilakita bangod sa pagsulod sa Transportation Network Vehicle Service sa Iloilo City. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Nabudlayan ang taxi driver nga si Manong Roy sa pagpaigo sa iyang kinitaan na ilabi na nga may duha ini kabata nga ginapaeskwela. Sunod sa iya dako ang pagnubo sang iya kita, sumugod sang nangin kakompetensya nila sa pagbiyahe ang mga Transportation Network Vehicle Service o kon TNVS kung sadto maka-income pa ini sang 1,000 ka peso sa isa ka adlaw. Subong nga may TNVS na nga naga-operate sa syudad, yara na lang sa 300 pesos ang iya take-home pay. Apitalo, gabi mami nga no hindi naman ganun matakas mo lang kila sa isa kadlaw. Damo na nga do hindi mo na tani kaya mag-drive ka pa masking gabi para lang makatakas bel kilaw. Suno sa Association of Taxi Operators in Panay o kun ATOP, nagpalabot na sila sang reklamo sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board angot sa operasyon sang TNVS. Apektado kuno ang biyahe sa mga taxi bangod wala nagasunod sa patakaran sang ahensya ang mga TNVS. Lakip sa mga reklamo ang paglibot kag pag-pick up sang pasahero kag ang pagbalandra sa ila unit sang karatula nga nagapahayag sang discount sa pletehan. So kung TNVS kabagay kag dapat, you would only be servicing ang passengers through your apps, not through hailing. Pero makita natin dira, no, ang may mga advertisement sila ginabot tos nila lawas ang ila salakyan, and then they are offering 50%. Ang reklamo sang ATOP ang napalabot na sa LTFRB Central Office kag nagahulat na lang nga itugyan ang kaso sa LTFRB 6. Samtang nagpaiway naman nga magkomento si Iloilo City Councilor Romel Doron nga nagaserbe nga legal counsel sang isa ka TNVS company angot sa reklamo sa mga taxi driver. Apang ginpahayag sini nga bilang konsehal, may gin-sponsor ini nga resolution nga nagahinyo sa tanan nga TNVS company nga maguntat na sa pagbaton sang bag-ong nga application sang franchise. Apektado gid man sila. Which I agree, no? I agree nga may kompetisyon ina mo. Resolution man na, it's only a request. Kung gapati sila nga balido, hindi dapat untaton nila. Gintinguan sa news team nga makuha ang bahin sang tagdumalahan sang isa sa mga TNVS nga amo ang sentro sang reklamo apang wala pa sang pwede maghatag sang pahayag tungod didto sa Manila ang ilang mga opisyal. Upoy kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Para sa dugang mga balita sa Bacolod City kag pila ka lugar sa Western Visayas, mangin kaupod ta si Eileen Pedreso. Lin? Madamo nga salamat, Jerd. Community artwork kung sariin makita ng kasaysayan sa Mascara Festival, bag-o nga atraksyon sa City of Smiles. Samtang pagbakal kag pagbaligya sa makahulubong ilimnon, tubtub lang alas 3 sang kaagahon sa festival sites. Inigitutukan ni Adrian Prietos. Plastado na ang mga rekomendasyon sa Bacolod City LGU ug kapulisan sa pagbilin sang kaninong kagkatawhay sa pagbatigayon sa Mascara Festival 2024. Nakasaad sa Executive Order No. 54 ni Bacolod City Mayor Alvin Benitez nga manginhugot ang inspeksyon sa kapulisan sa festival sites kung saan din ginadumilian ang bladed weapons, backpacks kag bottled soft drinks, pati man alcoholic drinks epektibo Oktubre 11. Kinapasugtan ang pagbaligya kag pagbakal sa makahulubong nga ilimnon sa festival sites apang tubtub lang alas 3 ang kaagahon. This is just a regulation sa mga festival sites so that hindi lang ginamo to sa aton. Sa festival sites is really more regulated. Ang pila ka mga nagabaligya sa kiosko, nagapanghakroy bangod sa pag-ulan-ulan. Mahina ang benta sang nagliligan nga adlaw. Dugangan pa kuno, nyagin pa temprano ang pagpahanugot sang pagbaligya sa makahulubog nga ilimnon. Apang nagpasalig ang mga ini sang ilang operasyon. Di ba na stress, why naman na sira nang depende sa tao eh. Masira naman na, maklose. Pag tapos kuan, pag sa inasal, ambal ni madam, sira na rin. Samtang, dugang atraksyon, subong sa mga nagabisita sa City of Smiles ang malaba nga community artwork sa pader sa Dalan Mabini sa bahin sa Barangay 22. Masobra 50 ka local artists ang nagbuligay para mahuman ang ining Mascara Wall of History. Makitaan sa artworks kung paano nabunag ang Mascara Festival kag syudad sa Bacolod. Hindi lang ini pang throwback, bangod sa ranggit ini nga manginhandumanan sa mga residente kag bisita halin sa luwas sang pungsod. Obrigado Casilio, Adrian Prietos, One Western Visayas.
4 ka lalaki arestado sa drug buy-bust operation sa Barangay Boulevard, Molo. 2 sa 4 ka nadakpan balik naman sa presuhan. Si John Sala nakatutok live sa Barangay Katilingban, Molo, Iloilo City. John? Jert, wala ginadudla ang 2 ka mga lalaki matapos ngaliwat sila madakpan kaupo ng ilang mga kaupdanan sa isa ka drug buy-bust operation. Naaktuhan mismo mga sospek nga nagapot session. Wala na nakapalagpang 2 ka mga high-value individual sa Saday Joseph Candulado, 31 anyos, kag Mario Canlas, 42 anyos. Matapos malaki pang mga ini sa mga nagkaladakpan sa drug buy-bust operation sa Barangay Boulevard, Molo, Iloilo City kagabi. Upod sa mga ini nga nadakpan ang 2 pa ka mga street-level individual nga Saday Emmanuel Montaño kag Graylord Bellones nga residente naman sa Barangay Mabolo, Delgado, Iloilo City proper. Nakuha sa mga ini ang 11 ka sachets ang suspected shabu nga nagabalor sang 340,000 pesos. Ongoing ang pot session pag sulod sa ilang nga nag-declare buy-bust. Si Emmanuel kag si Graylord ni nagapa-pot session pag labot sa ilabalay. Sanday Montaño kag Canlas ang satuan ni nadakpan man bangod sa illegal nga droga. Nakaagi preso si Montaño sang tuig 2011 kag nakagwa sang 2019, samtang si Canlas naman ang napreso sang 2008 kag nakagwa sang 2018. Isa ka informant ang naghatag sang impormasyon sa kapulisan sang illegal nga aktibidad sa mga sospek. Nagapangon gid sila sa pulis nga tani sir masolusyonan yun kay damo nagasulod gwa nga hindi nila kilala. Dugang pa ni Captain Inod, masami ginadagdag lang sa mohon terminal sa Arevalo supply sang droga para sa mga sospek kag ginaripak sa mga ini agud ibaligya man sa ilang mga parokyano. Ang isa sa mga arestado ko si Bilyones ang anay tukhang surrendering man. Gintinguan sa news team makawan sang bahin ang mga arestado apang nagpaiway na sila nga magpa-interview. Jert, nadakpan ang mga sospek pinaagi sa impormasyon gikan sa ilang mga kasiligan. Gani panawagan sa kapulisan sa publiko nga kung mayara sila sang ihibalo sa illegal nga aktibidad sa ilang mga kasiligan, gilayon nga ipahibalo ang kapulisan agod maaksyonan. Jert. Madamo gen nga salamat sa detalye, John Sala. Mga kapuso, tradisyonal nga pagluto kag mga organic na produkto sa mga manguma sa Negros Occidental na kilala sa iba nga pungsod. Maayong matinlo kag sustainable nga food system ginaduso sa isa ka grupo. Ining balita nga aton gintutukan. Isang probinsya sa Negros Occidental sa mga lugar sa pungsod nga dagaya ang agricultural products. Madamo sa mga produkto nga prutas kag utan nga tanom sang local farmers ang pwede ipabugad. Apang ang dako nga pagpanghangkad ang suporta sa ila sang gobyerno. Ini ang nagtulot sa isa ka advocate nga iduso ang organic farming agud matagaan sa alagyan ng mga local farmers nga mapakilala kag babaligya ang ilang mga produkto. We actually started the organic movement back in 2005. The provincial government's goal to make Negros Island an organic island. We started the Organic Farmers Festival back in 2006. 2011, gintukod ni Uy ang Slow Food Negros Convivium para tipunon ng mga grupo sa mga mangunguma, chef kag food advocates. Ginduso sa grupo ang mas manami, matino kag sustainable nga food system sa probinsya. Slow food is not just slow cooking. No? Kaya nga abis ang iba na slow cooking, but it's not. No? It's actually a movement. No? We want everyone to have access to good, clean, and fair food. So when you say good, good for the environment, good for the health, good for the body, good for the everyone, no? Good for the community. Si Ernesto nga isa ka organic farmer na buligan nga makilala ang iyang mga produkto pagi sa ginalunsar nga Organic Festival. Dako gid mabulig ya halimbawa kalubay, pitsay, mga patula, kamatis, talong, kag sa pumuluyo mo makabulig man diri kay nga magbaligya ko di produkto ko mas barato saya ko. Sang damlag lang, isang Bacolod City sa mga lugar sa Asia nga ginagda para sa selebrasyon sang Terra Madre nga isa ka global network sang slow food sa Italy nga ginumpisahan pa sang 1986. Kapin 100 ka mga Negrense ang nagpakigbahin. Diri ginpilahan kag natilawan sa iban nga mga rasa ang nakilain-lain nga luto nagikan sa probinsya. Kadungan sa selebrasyon, gin-anunsyo man nga ang Bacolod City ang napilian nga mangin host ng Terra Madre in the Pacific sa madason nga tuig. Upod kay Ruel Manggoy, Aileen Pedraso, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas.
Kasong robbery ginpasaka na sa Iloilo City Police Office batok sa 6 ka suspect sa pagpangransak sa Iloilo Supermart sa Haro. Mga suspect lunsay mga pangayaw kag may ihibalos sa mining. Ini ang gintutukan ni John Sala. Case cleared na suno sa Iloilo City Police Office ang pagpangransak sa Iloilo Supermart sa Haro matapos nga matumod ng mga sospek kag napasakaan na sang kasong robbery. Malapit 2 ka bulan sang natumod sang SITG ang anom tanan ka mga sospek nga sanday alias Christopher nga natudlo nga leader sang grupo kag residente sang Sagada Mountain Province, alias Neil residente sang Sagada Mountain Province, alias Iking bayaw sang leader sang grupo, alias Boy kag alias Abanse nga taga Besao Mountain Province kag alias Junrel sang Midsalip sang Buanga del Sur. Ini nga mga suspects are also involved in several similar incidents. No? Hindi lang dari sa aton, and there are also cases filed against them nga ang amon gati naging sources of their identity came from open sources, which means na sa Facebook, sa mga YouTube, and all other open sources. Patag dirigada nga nadugayan sila sa investigasyon bangod luyag sang SITG nga siguraduhon nga mapasakaan sang kaso ang mga sospek. Isa pa sa rason ang kabudlay sang pagkuha sang CCTV footage. Lunsay may background o kung nakaagi obra sa minahan ng mga sospek suno kay Colonel Ligada. Natumod ang mga sospek bangod sa bulig sang 7 tanan ka mga witness nga nakaistorya mismo sa mga sospek antes nila ginhimo ang krimen. They have positively identified sang sini nga mga suspects and they are very sure nga sila ang ilan na engaged. Ginahulat na lang nga mapanaugan sang warrant of arrest sa mga sospek agud maaresto sang kapulisan. Upod kay Hans Tisierto, John Sala, 1 Western Visayas. Patay ang 48 anyos nga ginapahayag empleyado sa isa ka insurance company nga si alias Jonathan sa gintiro sang wala makilalaan nga suspetsado sa barangay Buloangan, San Carlos City, Negros Occidental. Suno sa kapulisan sa kayang biktima sa iyang motorsiklo padulong sa trabaho sa gintiro sang sospek. Nakaagumini sang pila sa ulo nga gintunaan sa iya kamatayon. Padayon pa nga ginaimbestigaran ang motibo sang krimen. Patay si alias Jake samtang pilaso naman ang duha sinika kaupdanan sa ginbuno sila sa suspect na si alias Jared sa barangay Gimbalaon, Silay City. Sunod sa kapulisan, halin sa piyesta ang mga biktima sa nasugata ang grupo ng sospek kag posible nga nagsinuyay. Nadakpan sa hot pursuit operation ang 5 ka sospek, lakip ang isa ka menor de edad. Mga kapusong mga alas 11 kaina sang aga sang ginluthang ang mag-asawa sa barangay Lantangan, isa ka island barangay sa Carles, Iloilo. Base sa inisyal nga impormasyon, ginbawian sang kabuhi ang mga biktima. Apang wala pa inisang kumpirmasyon bangusuno sa hepe sang Carles Police nga si Major Sunny Boy Garnase. Ginahanglan pa ini kumpirmahon sang doktor. Ginaligar nga dali-dali nga nagpalagyo ang suspect sakay sa pump boat. Apang ini ang nadakpan sa barangay Butongon sa Banwa sang istansya. Nakuha sa paginakop sini ang mga armas luthang kag ginapatian marijuana. Padayon pa ang investigasyon sang Carles Police sa amo nga krimen. Kaso administratibo kag kriminal ang ginpasaka sa pila ka mga empleyados ng basiwa sa ilang mga opisyal gibasura sang Office of the Ombudsman. Yari ang balita nga atong gitutukan. Hulyo tuig 2020 sang nagperma sang joint venture agreement ang Bacolod City Water District ug Prime Water nga nagatuyo mas solusyonan ang problema sa tubig sa syudad pinaagi sa pagpakayo sa mga pasilidad kag operasyon. Apang ang JVA nagresulta sang pagpakakas sang masobra 50 ka mga empleyado. Rason nga nagpasaka sang reklamo nga paglapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act kag Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees ang pila ka mga miyembro sa Basiwa Employees Union. October 11, sang nabato ni Basiwa General Manager Monadi Hardin ang kopya sang resolusyon sang Office of the Ombudsman kung sariin nakasaad nga gin-dismiss ang reklamo bangod sa kakulangan sang probable cause. It only shows na ang valid, legal, ang joint venture agreement we follow the 2013 NEDA guidelines at the time. Kung kami lang sa Basiwa, we could not cope up with the development of the city. Desmayado naman ang pila ka mga miyembro sa Basiwa Employees Union sa ginpagwa nga desisyon sa ombudsman. Halos kami tanan was shocked or disappointed gid sa results sang
case nga gin-file namon sa ombudsman. For us, we believe nga hindi gid amo. Nagapati ang grupo nga wala sa gihapon sang pagbag-o apisar nga may JVA na. Magatipon liwat ang grupo agutunan ang masunod nga tika nga pag-aobrahon. Sa pihak sini, nagapati gihapon ang General Manager sang Basiwa nga may bentaha ang pag-take over sang Prime Water sa Water District. Kung hindi kami mangita partner na makakaya sa atong na mga financial na kinahanglanon, eventually ang amon na service is really very, very poor. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedraso, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, nakabaton sa reklamo ang Iloilo City LGU nga may pila ka mga job hire employees nga nagakadelay ang ila sweldo nga nagalawig sang isa ka bulan. Sunod sa spokesperson sa talatapan ni Mayor Jerry Treñas, kalabanan sa mga job hire nga delay ng sweldo ang nag-obra sa mga bulutuan kag sa Iloilo City Social Welfare Development Office. Rason kuno sa delay amo ang kulang ang mga requirements sa mga job hire nga kinahanglan sa pagproseso sang ila sweldo kaangay sang daily time record o kun DTR, attachments sa ila leave kag iban pa. Mga kapuso, mangin mas memorable ang Mascar Festival experience natin this 2024 bangod magabisita sa City of Smiles ang pila ka kapuso stars. Kilitanay kita sa Ayala Malls, Capital Central sa October 26, Sabado 5 p.m. Kag makisadya kaupod sa day Ashley Ortega, Jay Ortega, Sonia Mejia, kag Shan Visagas. See you sa City of Smiles, mga kapuso! Mga kapuso, World Pandesal Day 2024 ginasaulog subong adlaw. Pila ka mga individual nga mahilig sa pandesal, gen pakigbahay ng rason kung nga paborito nila ang tinapay. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Masobra na pulo ka dekada na nga nag-ooperate ang bake shop nga ini sa Haro, Iloilo City. Isa sa ginabalik-balikan sa mga customer ang manamit sini nga pandesal. Since elementary, since buhi pa lola ko. Consistent siya sa first is pandesal. Ang pandesal ang kilala nga staple bread roll sa mga Pinoy kag masami nga ginakaon sa pamahaw. Mas manamit pagid kung isawsaw sa kape. Gani sa pagsaulog sang World Pandesal Day subong nga adlaw, ang mga pandesal lovers ang nagbakalman sang pandesal agud makumpletong ila adlaw. Pwede mo siya batangan palaman or pwede lang sausaw mo lang siya sa kape. Samtang diri naman sa molo mabakal ang hot malunggay pandesal sa 14 ka rolling carts. Nagalibot man ang mga ini sa syudad agud magbaligya. Mahimo nga makapili ang mga manugbakal. May cheese na, may regular malunggay pa. Sa 2 pesos mo, may pandesal ka na. Kung gusto nila toasted or depende man sa mga katigulangan, siyempre mga tigaan, di man sila kagusto sang tiga mo. Sausaw man nila sa kape, healthy sa aton nga health, mga bulig sa sa kayong lawas. Ang pandesal ang kabahin na sang heritage kag identity sa mga Pilipino. Ini ang santo sa impluwensya sa mga katsila sa Filipino culinary culture. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mga kapuso, approval sa mga bagong abotante kag deactivated voters nga nagpa-reactivate gina-deliberate na sang COMELEC Election Registration Board. Ginkumpirmar sang Iloilo City COMELEC Office nga opisyal na nga nag-umpisa ang pag-review sang ERB sa applications for registration. Lakip sa gin-deliberate ang application sa mga bag-o nga nagpa-register, nag-transfer, may correction of entry kag iban pa. Sa subong mayara sang 319,294 registered voters sa Iloilo City. Samtang mayara naman sang 18,419 ka-applications nga gina-deliberate pa halin sang Hulyo tubtub sang nagtakop ang registration sang September 30. Nagapadayon man ang deliberasyon sang ERB sa probinsya sang Iloilo sa diin may 64,322 ka-applications nga gina-review. Si mga end of the month, makapagwa kami sang quarterly report. Mga kapuso, ginkakas ang Iloilo City Police Office bilang officer in charge sang La Paz Police Station si Captain Marlon Perez, epektibo subong adlaw, Oktubre 16.
Suno kay ICPO Director Colonel Kim Ligada, rason sa pag-relieve kay Perez amo ang mga kapaslawan sini bilang hepe. Lakip na diri ang pagkadula sang duha ka bata sa Baldoza lapas ang weekend nga sa ulihin nakita nga na-trap sa abandonado nga salakyan. Dugang pagidiri ang issue sa ginaligar pagpalupok sang pusil sang caretaker sang iapatuhan sa amuman nga barangay. Magatalos kay Perez si Major Tranquilino Kirubin Jr. nga nagikan sa Iloilo Police Provincial Office Headquarters. I-reassign si Perez sa Iloilo City Mobile Force Company. Gintingwan sa news team nga makuhaan sa bahin si Captain Perez apang nagpamaliba din nga magpa-interview. May mga lapses Captain Perez. Wala niya na kung anong rason sa iya pagka-relieve. Sa mga impiligan daw kasama sa mga issues na ako sa atin. Mga kapuso, may eksperyensyahan diri sa Western Visayas ang magalumon nga kalangitan, lapta-lapta nga pag-ulan, pagpanaguob, kag pagpangilat nga tugas ng localized thunderstorms. Gani ginabisuhan ng mga yara sa flood kag landslide prone areas nga mag-aligmat, ilabi na kung mabaskog ang ulan. Mahinay tubtob kasarangan ng hangin kag balod sa rehiyon. Narescue sang otoridad sa Russia ang isa ka lalaki nga nagapalutaw-lutaw sa Sea of Okhotsk sa sulod sa 67 ka adlaw o kon kapin duha ka bulan, humalin pa sang bulan sang Agosto samtang sakay sa isa ka magamay nga sakayan. Base sa investigasyon sang otoridad, napatay naman ang utod sang lalaki kag ang hinablo sini nga iya man upod sa sakayan. Wala pa ginpagwa sang otoridad ang ngalan sa mga biktima. Ang sakayan ang ginreport nga nagikan sa Khabarovsk Krai sa Kamchatka Peninsula kag padulong kontani sa Sakhalin Island sa nadulaan sang kontak sa otoridad. Iga pa idalom sa auction sa France ang ginakabig pinakadako nga skeleton sang dinosaur sa kalibutan. Ginahingadlan volcano nga isa ka Apatosaurus. Ini ang nagalaba sang 25 metros. 80% sang tulan sini ang original pa kag ginapatihan nagkabuhi 145 milyones ka tuig na ang nakaligad. Ang skeleton ang nadiskubrehan sa Wyoming sa Estados Unidos sang 2018. Ang presyo sini ang una gin-estimate sa 3 to 5 million euros. Apang sa karon, ginalauman nga magalabot ini sa 20 million euros. Napapag-unpas ng Binil Blazers ang pag-uyat sini sa nahauna nga pwesto sa team standings ng NCAA Season 100 Men's Basketball. Ini matapos ginluto sang Blazers ang Arellano Chiefs sa score nga 177 sa hampang nga ginpatigayon sa Phil Oil Eco Oil Center alas 11 kaina sang aga. Ang Blazers ang ginpangunahan ni Gab Cometa nga nakatigayon sang career high nga 23 points. Sa karon mayara sang 9-2 win-loss record ang Blazers. Samtang sa second game naman, nagpangibabaw ang San Sebastian Golden Stags batok sa JRU Heavy Bombers sa score nga 87-85. Bantayan naman alas 12 sa udto sa Biyernes ang hampang San Beda Red Lions kag Perpetual Altas. Ini ang pagasundan sa Sambua sa tunga sa Mapua Cardinals kag Letran Knights alas 12:30 sa hapon. Ang hinampang ang malantaw sa Heart of Asia kag sa live streaming sa GMA Sports PH kag NCAA Philippine social media pages. Timeless gininiya ang pandesal kay syempre paborito sa tanan nga Ilonggo. Mga kapuso, 70 days na lang Pasko na. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag hibalon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungso.